Ray, anong mga sektor ba ang nakikita ng pamahalaan na pinaka-maapektuhan nitong El Nino? Ito ang sinasabi dito kanina ng mga opisyal ng gobyerno na nakatutok dito sa pagtugon sa posibleng maging epekto ng El Nino sa bansa ay itong agrikultura, yung ating food supply. Ayon sa Department of Agriculture sa ngayon ay tinutukoy nila yung 40 lugar na ito kung ano yung mga talagang pananim na maapektuhan at ano pa yung mga pwede nilang magawa. Kung meron bang ibang pananim na pwedeng itanim doon kung sakali na magkakaroon talaga ng malaking kabawasan sa tubig ulan dahil nga sa epekto nitong El Nino. Palalakasin din ito ang produksyon naman na sa mga lugar na nakikitang hindi gaanong maapektuhan ng El Nino, particular dito yung produktong palay at mais. Sa supply naman ng tubig sa Metro Manila ay patuloy na inihahanda ng MWSS at ng mga konsesyonaryo yung mga proyekto na sa iba pang mga mapagkukunan ng tubig gaya ng mga mula sa ilog na kapag papataas nila ng ngayon ng level ng tubig sa dam, yung mga nagdaang bagyo sa bansa at kasama na dito yung epekto ng habagat. Ayon naman sa Department of Energy, kakayanin pa rin nilang suplayan ang pangailangan ng kuryente sa buong bansa kahit na maapektuhan pa ang mga hydropower plant. Nasa 9% ang isinusupply ng mga hydropower plant sa bansa. Sa bahagi naman ng Department of Health ay nagpaalala ito ang ahensya sa publiko sa mga sakit na posibleng lumobo dahil sa posibleng epekto ng El Nino sa ating bansa gaya naman ng chikungunya, dengue at diarrhea. Ayon naman kay NDRRMC Executive Director Ariel Nepomuceno, may nakahanda na mga budget sa mga pangmadali ang solusyon na sa pagtugon dito sa epekto ng El Nino. Pero kung pag-uusapan yung pagtatayo ng mga pasilidad ay gaya ng mga pag-iipon ng tubig, yung para sa irigasyon yun ay ayon sa NDRRMC kailangan talaga ito na i-request sa Kongreso o kaya ito isama doon sa taunang budget ng mga kinaukulang ahensya ng gobyerno. June? Pagdating sa irigasyon ba, Ray, gaano kalaki ang kulang ng bansa sa mga irrigation system sa mga probinsya o sa mga lalawigan na ito, Ray? Milyong hektarya pa dyan, base dun sa latest na report ng National Irrigation Administration. Kung yung regular lamang na budget natin ang pag-uusapan, yung taon-taon na inilalaan sa irigasyon, based dun sa latest computation, na abutin ito ng mga 30 years. Kaya kung kailangan talaga na mapataas yung pondo natin pagdating sa infrastruktura, ang isang paraan o solusyon na nakikita ngayon ng pamahalaan dyan ay pagsamahin yung proyekto ng DPWH sa flood control project na ito naman ay gagawin din na mga impounding area na ikukonekta doon sa mga irigasyon. Yan yung isang paraan na nakikita ngayon ng gobyerno, Jude. Pero yung mga impounding na yung mga water impounding ba tawag doon, Ray? Katulad ng gustong mangyari dyan sa may Candaba at Bulacan, Ray, medyo matatagalan yata pagka ganun, Ray. Yes, June, kaya kailangan talaga na maikamada nila ng maayos. Actually, hindi pa tapos yung pinaka-national program nitong pagtugon dito sa El Nino dahil meron silang short term at may long term. Ngayon, ang tinutukoy nila, sinasabi kanina ng mga opisyal ng gobyerno na nag-uusap dito, magkakaroon sila ng final draft kapag kumbaga natahi na nila yung programa ng bawat ahensya ng gobyerno at saka nila masasabi kung gaano talaga kalaki yung budget na dapat naiukol dito dahil ang concern nga dito, pangunahin, yung pagkain dito sa ating bansa. Ngayong meron pa ring deliberasyon sa budget para sa susunod na taon, nadagdagan ba ang budget ng Department of Agriculture para sa mga bagay na yan na sinasabi mo, Ray? Not specifically para dito sa El Nino, June, kundi para dun sa additional na production na kailangan natin, particularly most probably dun sa rice. Ang latest na report ng DA doon sa budget hearing sa committee, sa House Committee, sinasabi nila na mas mataas tayo ng around 16.5% yung para sa 2024 na budget. Although halos kalahati yung original na proposal nila sa DBM ang nabawas, June. May halos kalahati ng kanilang
400 million kasi yung kanilang original na propose, 400 billion actually. Pero yung kanilang inaprubahan lamang o yung ipinasa sa Kongreso nasa 167.5 billion pesos lamang. Alright, maraming salamat, Ray Pelayo.